Maligayang pagbabalik muli sa aming channel. Sa pangalan po ng aking kapartner na si Talis, kami po muli ang Just Louie H. At syempre for today's vlog, nako, importante ang vlog na ibabahagi ko sa inyo ngayong araw na ito. Ito yung pagkakaroon ng low hemoglobin. Okay, so ano ba itong low hemoglobin, no? Or ano ba yung hemoglobin or yung iron sa ating katawan? Hemoglobin is the protein contained in red blood cells that is responsible for delivery of oxygen to the tissues. Okay, so nagkaroon po ako ng anemia or na anemic po ako. Okay, so bakit ba ako na anemic? Alam nyo naman ang aking trabaho, puyat-puyatan din po kay Lola dahil ang aking amo ay bedridden na. So, siguro makikita nyo naman sa mga vlog ko kung ano ba yung mga ginagawa ko sa aking lola. Ayan, so scroll down nyo lang ang mga videos. Makikita nyo kung paano ko siya pinapakain, paano namin siya pinapaliguan. So, ito yung aking trabaho bilang isang caregiver sa aking lola. Ayan, so hindi lamang pagki-caregiver, no, pinagluluto ko pa siya, sinusubuan ko pa siya. At hindi lang yan ang dahilan kung bakit ako nagkaroon ng low hemoglobin or na anemic dahil nung August, nagulat na lang ako na bakit ako 2 times nagkaroon ng menstruation. Sa isip ko naman, dahil siguro mag 40s and above na ako, so malapit na akong ating sa time na mag-menopause, pero hindi pa naman po siguro. Pero nagkaroon lang po siguro ng irregularity, no? Yun naman po ang pagkakaintindi ko. So sabi ko nga, kung magtutuloy-tuloy yung ganong irregularity ng menstruation ko, is pupunta na po talaga ako sa OB-GYN para magpa-check up. Kung September naman ay okay naman yung aking menstruation. So ang nangyari lang po is talagang na-anemic ako. Okay, so paano ko ba nalaman na anemic ako? Buti na lang nagpunta yung anak ni Lola at ang bago naming professional doctor ni Lola. At yun na, interview naman niya ako kung okay lang ba ako. Pero that time is, meron po akong nararamdamang hindi maganda sa katawan ko. Okay, so ang sabi ko na lang po sa kanya is baka pwede daw pa-blood analysis ako kasi for 3 years, the last na blood analysis ko. Okay, sabi niya, ilalagay ko sa system para makapagpa-blood analysis ka dahil kung ilalagay niya po sa system para ipasok sa insurance namin is mura lang po ang bayaran ko. Okay, so ako yung nagbabayad ng aking blood analysis, no, hindi po sila. At yun na po, kinabukasan, natuloy naman po yung blood analysis ko, nakuha na po ako ng dugo at ihi. At okay naman po yung ihi ko, pero ang nagkaroon po ng problema is sa aking hemoglobin. At hindi lang po sa hemoglobin, meron pa pong mga, bali 5 po yung bagsak sa aking dugo. Ayan, so 5, pero mas binanggit po ng doktor yung hemoglobin dahil ito po yung pinaka-importante sa lahat. Okay, so sa mga female na kagaya natin, meron po tayong normal na 12 to 14 deciliters na blood, no, na hemoglobin, pero ang result lang po sa blood analysis ko ay 9 deciliters lamang. So ang baba po ng 3. Ayan, 3 deciliters po ang baba. So, sabi ng doktor is kailangan ko nga po uminom ng iron. Pero hindi lang, ang gamot ko po na ito ay hindi lang po persulfate, no? Meron pa pong ibang mga kasamang gamot po yan dahil nga 5 po yung bagsak sa dugo ko. So, ano ba yung naramdaman ko, no, sa pagkakaroon ko ng anemia na hindi ko talaga alam na anemic na pala ako. Unang-una, hindi na po ako nakakatagal talaga sa pagsa-cellphone. Kaya nga po, ang iniisip ko yung mata ko dahil baka ako tumaos na po yung grado. Kaya one time is nagpunta ako sa ophthalmologist. Ang sabi naman is hindi pa naman daw po pwedeng palitan ng aking salamin, no? So sabi kong ganun, hindi na nga po ako okay kasi hindi na po ako nakakatagal sa pagbabasa. Siguro mga 1.5 lang, no? 1.5 hours lang. Is, hindi ko na talaga kaya, masakit na. Tapos masakit yun dito, yung sa ilalim ng buto, diyan sa may ulo na natin, sa may batok. Lagi pong masakit yan at yung kalahati, yan. So sinasabi ko na nga lang po is baka panay na lang ako cellphone, ganun. Pero hindi, parang hindi normal yung pakiramdam ko. At saka yun nga, panlalabo ng paningin ko. So sabi ko, parang ang lagkit-lagkit ng mga mata ko, hindi ko na alam kung ano ba yung dapat kong gawin. So, okay, hindi na ako pinaga ng optal na papalitan yung salamin ko. So, ano ba yung problema? Diba? So, wala pa na ako naiisip na solusyon. O, wala pa na ako naiisip na kung ano ba yung problema ko, kung bakit ganun yung nararamdaman ko. At isa pa, nakakaramdam ako ng sobrang
pagod. Yung parang pagod na pagod ako. Nasabi ko, bakit ganito? Sabi ko, bata pa naman ako, hindi pa naman ako matanda, di ba? Para sabihin natin na makakaramdam ka ng sobrang tiredness, na yung dito ko, yung likod ko, parang gusto ko nang ihiga. No, parang gusto ko na mabilis, nahihiga na lang ako, ganon. Paano naman ako hihiga? Agad may trabaho tayo, di ba? So, sabi ko sa sarili ko, hindi ako pwedeng humiga dahil meron pa akong trabaho. Kailangan ko pang ipagluto si Lola ng kakainin namin. Kailangan ko pa siyang subuan. Kailangan ko linisan siya ng katawan. So, marami akong dapat na gawin. Hindi ako pwedeng hihiga. Pero, parang doon, pinupunta ako sa higaan ko para humiga muna sandali. So, parang wala na akong nagagawa kahit nga pag-upload ng videos, no? Or pagbablog, hindi na po talaga namin nagagawa dahil syempre ako rin po talaga yung taga-edit. Kaya ayan, ngayon lang po kami nakapag-vlog ulit dahil hinahabol ko na bago ko inom ng gamot. Actually, hindi pa po ako nakakainom ng gamot, no? Pero for 3 weeks na, ayan na umiinom ako ng gamot. Kasi once na uminom ako ng gamot, para na po akong groggy niyan, para na po akong lasing. Sabi nga po ng iba, dapat nga po iniinom ko yung gamot ko sa gabi para diretso ang tulog ko. Hindi nga po ako pwedeng matutulog talaga dahil nga po si Lola nanggigising. Paano kung gigisingin niya ako, hindi naman ako magising, no? Talagang as in talagang tulog na tulog ako dahil sa gamot. So, hindi naman talaga required. So, required sa akin ng doktor ko is after lunch. So, yan po yung ginagawa ko dahil ang pag-inom po ng iron, ayan. So, ito po yung aking gamot, no? For 3 months ko pong iinumin. Ayan. So, Hemapur. Ayan. So, Hemapur po siya. Meron po akong 3 bottle na neto. At yan. So, hiniinom ko pa rin po siya 10 ml every day after lunch. So, ang ginagawa ko po, syempre, sariling sikap ko na rin po, no, yung pagsisearch kung paano siya inumin. So, ang sabi nga po is kapag uminom ka ng ferrosulfate or iron, ay walang laman ng tiyan mo para na-absorb ng blood mo yung pag-inom mo ng gamot. Ganito ko po iniinom yung gamot ko, no. Kailangan sa umaga, kakain na po ako niyan. Kasi ayoko naman na iinom ako ng gamot. Kasi mas magandang araw po inumin yung ferrosulfate sa umaga, yung wala pang laman yung tiyan mo. Pero kaya lang, hindi rin naman talaga ng doktor yan, no? Required ng doktor kasi mamaya sasakit yung sikmura mo. So mas maganda, kakain ka muna. Halimbawa ako, sometimes 9 a.m. kakain na po ako niyan. Or 10 a.m. yan. Tapos, after 2 hours, kailangan syempre wala nang laman yung tiyan mo, pero at least nakakain ka para hindi sasakit yung sikmura mo. Doon ako iinom. Kagaya ngayong araw is kumain ako ng 9:30. Ayan. So, tapos na ako kumain ng 9:30. Iinom ako niya ng 11:30. Ayan. So, mamaya konti ako iinom ng 11:30 ng aking gamot, no? Kaya kung minsan wala po akong upload talaga, wala kaming vlog kasi nga mas gusto ko pa pong mahiga after kung uminom ng gamot. Kailangan po talaga is matutulog ako or kahit papaano is magle-lay down ako para naman kahit papaano is maibsan yung antok na binibigay ng ferrosulfate. At isa rin sa dahilan no, kung bakit din ako na anemic, sa tingin ko, huminto rin ako sa pagkain ng manok, ganyan, pagkain ng mga something meat. Hindi pala po pwede yun kasi kailangan nga natin ng protein sa katawan dahil nga po doon tayo kukuha ng protein para nga po sa ating red blood cells. Magbibigay po ako sa inyo ng konting kaalaman, ayan, para naman hindi tayo ma-anemic, para hindi kayo ma-anemic na kagaya ko, no, kung ano ba yung mga dapat nating kainin. Actually, no, disclaimer lang po, hindi po ako professional, hindi po ako doktor. So, ako lang po ay isang pasyente na nagkaroon ng anemia. At ngayon, ibabahagi ko sa inyo kung ano ba yung mga dapat nating kainin para bumalik ang lakas natin, bumalik ang normal na hemoglobin natin or normal na red blood cells natin, no? Okay, sa mga lalaki, kailangan po is meron po tayong normal na 14 to 18 deciliters. Ayan. So, sa mga babae is 12 to 16 deciliters. So, ako nga po is 9 ang aking resulta. So, bagsak po ako ng 3 deciliters. Okay. So, kapag bumagsak ang inyong hemoglobin levels, kayo ay meron ng tinatawag na anemia or anemic. Okay. So, ano ba yung mga dapat nating kainin? Ayan. Para man tumaas-taas ang ating hemoglobin. Kailangan kakain po tayo ng mga meat. Ayan. So, wag po natin kakalimutan. Wag nyo po akong gayahin na huminto po ako sa pagkain ng mga meat. Ayan. So, kailangan kakain tayo ng mga fish dahil malakas sa protein ang meat at ang fish. Kagaya po ng liver, ayan, yung mga liver, beef liver,
chicken liver, yan, masasarap po talaga yung mga yan. At syempre yung kanilang mga organs, no, kaya ng mga isaw-isaw, ganyan. Pero syempre linisin po natin na mabuti, no, para makain po natin ng maayos. Kasi sometimes, no, may mga parasite yan. So kailangan lutuin natin maayos, linisin natin ng mabuti. Kagaya ng beans, ayan, yung mga munggo. Naalala ko yung niluto sa akin ng papa ko na munggo. Ayan, kapag kami ay nag-merienda, ayan, nilalagyan ng papa namin ng asukal at ng gatas. Ayan, nilagang munggo lang. So, napakataas pala nito sa protein, ang mga beans, no? Eggs, ayan. So, wala namang problema sa eggs kahit na anong luto ng eggs. Basta luto naman po. At, syempre, mga veggies, no? Mga vegetables, kagaya ng mga talbos, ampalaya, lagi ako nadadala ni Ace ngayon yan. Kagaya ng spinach, broccoli, ayan. So, kumakain na po talaga ako ngayon ng mga ganyan. Dahil yan po yung kailangan ko para gagaling po ako. At saka nuts and seeds, ayan. So, pwedeng mani, pwedeng mga chestnut, almonds, ayan. It's up to you na lang po kung ano yung mga meron po kayong nuts at na mabibili naman po yan anywhere. At ano ba yung mga juices na pwede nating inumin? Ayan, pwede kahit na makainin nyo, no? Apple juice, apricot nectar, beef broth. Ayan, ano ba yung beef broth? Ito po yung sabaw ng baka. Ayan, so kailan lang nagsabaw ng baka ako, no? Dahil nga, dinalan din po ako na dito ng beef. Ayan, so nilagyan ko ng repolyo at saka ng beans. Ayan, so napakasarap po talaga ng higop ko ng sabaw. Sabi ko, feeling ko is talagang malakas na po ako. Ayan, dahil nga nakakahigop ako ng sabaw. Actually, mahilig po ako sa sabaw. Orange juice, ayan, kung wala namang orange, pwedeng dalandan. At mga prunes, ayan, mga pasas. Ayan, kakain po tayo ng mga pasas, lalo na yung mga black. Ayan, mga black na mga berry, ayan. Tomato juice, ayan, kung di naman tomato juice, pwede naman pong maghiwa po kayo ng tomato, ng kamatis, ihalo nyo lang po yun sa inyong everyday diet. Okay, so magbibigay ako ng ibang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng low hemoglobin, no? Sometimes po yung iba is meron po mga almoranas, siyempre nagdudugo rin po kasi yan yung almoranas, di ba? At yung may mga problema sa digestive tract nila sa tiyan. Ngayon, ang mangyayari, hindi po nila alam na sumasama pala sa dumi nila yung mga normal blood nila, no? So, nagkakaroon po tayo ng anemic dyan. At saka yung mga malalakas magregla. Ayan, kagaya nga po na nangyari sa akin na twice nga po ako niregla nung August. At syempre, yung blood loss. Halimbawa, na aksidente, nabawasan po yung dugo nila. At saka yung mga nagdo-donate po ng blood, ayan, kung halimbawa nag-donate po kayo ng dugo nyo, kakain po kayo agad ng mga liver, ng mga beef, ayan, so higop po kayo agad ng mga sabaw para babalik po ulit yung lakas nyo. Kailan ba naging okay yung pakiramdam ko simula nung uminom ako ng gamot? Naramdaman ko for 4 days na pag-inom ko ng gamot. Naging okay na ako, hindi ko na naramdaman yung pananakit ng ulo palagi na halos araw-araw ko nararamdaman. At yung aking pagtingin naman sa cellphone, ay matagal na po kami nagtitinginan ng cellphone. Ayan, hindi naman po agad sumasakit. Pero syempre, yung mata ko na lang po talaga yung napapagod, kaya ako na rin po ay humihinto. At ngayon, nagpapasalamat ako dahil isa itong aral para sa akin na kailangan, kung magda-diet tayo, kailangan is meron tayong normal diet, no, na tinatawag. Dapat balanced diet ang ating gagawin. At huwag basta-basta hinto sa mga pagkain na nakasanayan natin. So, sa ngayon, halos lahat kinakain ko na po ulit. Ayan, so mga sisi, mga tol, syempre kung meron ka pong natutunan sa ating vlog for today, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa aming YouTube channel ni Tol Ace. At syempre sa mga susunod pa nating vlog, huwag po kayong mawawala. Ayan, so sa pangalan ng aking kapartner na si Tol Ace, kami po muli ang Just Louie Ace. Magkita-kita po tayo muli. Bye-bye!